una sa lahat. Meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag nun? Presumption? Presumption po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Epekto ng habagat, mga taga Pangasinan binahabunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Pinasok ng tubig ang maraming kabahayan. Paano ginastos paggasta ng tanggapan ni VP Sara sa confidential funds? Tinawag na scam ng prosekusyon. Kasaysayan at karangalan. Pinay tennis star Alex Ayala kauna-una ang Pilipinong nagkampiyon sa WTA Tour. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Pangasinan dulot ng matinding pagulan. May isang residente na napaulat na nasawi sa kasagsagan ng masamang panahon. Live mula sa Lingayen, Pangasinan, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano ang kinasawi ng residente? Jiggy, isang 21 anyos na lalaki nga ang nasawi dito sa Lingayen, Pangasinan dahil sa pagkalunod. Ayon sa Lingayen MDRRMO, naligo raw itong biktima sa malalim na bahagi ng isang palaisdaan dito sa lugar. Nakakita raw dito ang dalawang residente sa biktima at sinubukan sana nilang sagipin. Pero mas napunta raw ito sa mas malalim na bahagi nga ng palaisdaan. Kalaunan, nakuha pa rin ang katawan ng biktima at dinala sa ospital pero idineklara pa rin dead on arrival. Sabi ng Lingayen MDRRMO, self-accident ang nangyari at hindi raw nila ito may tuturing na casualty mula sa nararanasang bagyo o habagat. Jiggy. At Mon, kumusta na lagay ng panahon dyan sa bayan ng Lingayen? Nako, Jiggy, talagang wala pa ring patid ang buhos ng ulan, hindi lang dito sa Lingayen, kundi sa malaking bahagi ng Pangasinan. Mula sa mahina, katamtaman hanggang sa paminsan-minsan ay lumalakas, pabigla-bigla, no? Pabugso-bugso yung buhos at lakas ng hampas ng hangin dito nga sa lugar. Kaya naman ang resulta, baha, gaya na lamang sa Barangay Manibok sa Lingayen kung saan mala-water world pa nga rin ang eksena. Simula kasi nitong weekend, naranasan na itong matinding pag-ulan na dala ng habagat na pinalalakas ng Bagyong Luis. Kaya mapakalsada hanggang sa mga bahay, lubog sa baha. May mga bata nga kami na ispatan na tuloy pa rin sa paglalaro sa baha. Gamit pa nga yung sirang refrigerator na ginamit nila bilang bangka. Hindi nila alintana yung sakit na pwedeng makuha mula sa baha. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga residente dito nga sa nararanasang baha. May iba na naglagay naman ng sandbag sa labas ng kanilang mga bahay pero inabot pa rin ng tubig. Meron namang mga nag-angat na ng kanilang mga gamit sa bahay para iwas sa pinsala. Narito ang pahayag ng ilang mga residenteng nakausap namin. Natatakot po kami kung saan kami pupunta po. Tinitis namin kung ganito na rin, sir. Hintay namin kung tumuyo na umapaw ng tubig. Wala pa tong bagyo. Kaya ganito ang hirap po talaga. O pagising mo, tubig. Tapos lalabas ka. Ganon. Tubig pa rin. Hindi ka makapunta sa bayan or saan-saan dyan. Gawa ng tubig. At Mon, gaano karami nang apektado ng pagbaha dyan? Dito sa Pangasinan, Jiggy, itong bayan ng Lingayen ang may pinakamaraming apektado ng baha. Mula kasi sa 32 barangays, 20 ang pinakaapektado o nakaranas ng mga pagbaha dulot nga ng habagat na pinalalakas ng Bagyong Luis. Paliwanag ng Lingayen MDRRMO, catch basin kasi itong bayan ng Lingayen ng mga tubig mula sa mga kalapit na bayan at lungsod. Bukod sa Agno River, katabi rin nitong bayan or sakop nito yung Lingayen Gulf na madalas makaranas naman ng storm surge tuwing may malalakas na bagyo. Dagdag perwisyo pa yung mababaw nitong seabed at nadadalang buhangin. Sa katunayan, ito nasa likod ko, itong mga buhangin na ito, hinukay na yan dahil
bumabara o talagang tumatabon at nakakaharang sa daanan naman ng tubig sa mga waterways dito sa lugar, no? Kaya at least talaga na backhoe na para makadaloy pa rin yung tubig. Umaasa yung mga residente at LGU dito makagawa na sila or makagawa na, masimulan na rather itong pinaplanong pumping station at floodgates na ilalagay dito sa naturang bayan na posible daw masimulan ng DPWH sa susunod pa na taon kung malalaanan ng pondo. Narito ang pahayag mula sa Lingayen MDRRMO. Pakinggan natin. Pag may pumping station tayo, may floodgate tayo, so pagtaas pa lang ng high tide, go-close mo na siya. So, hindi na papasok yung tubig. And kapag umulan and then naipon, pwede pump going to the river. Jiggy, bukod dito sa Lingayen, merong 5 bayan at lungsod dito sa Pangasinan na nakapagtala rin ng mga pagbaha sa ilan nilang mga barangay. Pero so far, sabi ng PDRRMO, nagsusubside na raw ito kahit papano. Pero ganun man, nagkaroon ng mga in-evacuate ng mga residente. Nasa 36 families yan o katumbas ng mahigit 100 individual sa mga bayan ng Alaminos at Bani. At nakataas pa rin ang blue alert status dito sa buong probinsya. Ibig sabihin on standby ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan oras na kailanganin magpatupad ng preemptive evacuation o sapilitang paglilikas kung kinakailangan. Jiggy, balik sa iyo. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Lingayen, Pangasinan. Tuluyan ang nalusaw ang low pressure area na naunang naging bagyong Luis. Sa kabila nito, mararanasan pa rin ang patuloy na pagulan dahil sa isa pang LPA. Nasa loob pa rin ng PAR ang LPA na namataan sa kanlurang bahagi ng Bacnotan, La Union. Mataas ang tsansa nito maging isang tropical depression sa loob ng 24 na oras sa tatawaging bagyong Maymay. Sa ngayon, nagpapaulan ang LPA sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at malaking bahagi ng Central Luzon. Mararanasan naman ang paminsan-minsang ulan na dulot ng habagat sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Asahan din ang maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan sa Antique, Iloilo, Guimaras at nalalabing bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Samantala, binabantayan din ng Pag-asa ang isang bagyo na nasa labas ng PAR. May international name ito na Typhoon Dolphin at wala pang nakikitang direktang epekto sa bansa. Tinawag na scam ng prosekusyon ang paggastos ni VP Sara Duterte sa kanyang confidential funds noong 2022 hanggang 2023. Agad naman niyang pinalaga ng defense team. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, ano ang tinalakay sa paglilitis ngayong araw at bakit sinabi yan ng prosekusyon? Jiggy, sinabi nga ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan yung mga katagang scam doon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ngayong araw na ito. Tingin kasi ng prosekusyon, base doon sa testimonya ni COA Auditor Roderick Wamil, mukhang hindi raw naipaliwanag ng maayos ng Office of the Vice President, gayon din ng DepEd, kung paano nila ginamit yung kanilang confidential funds sa ilalim ng paumuno ni VP Sara Duterte. Pero yung sinabi ni Attorney Capunan kaugnay sa pagiging scam, agad pina-strike off the record ng defense panel, bagay na inayunan ng presiding officer ng impeachment court. Balikan natin yung bahaging yan ng impeachment trial kanina. Panoorin natin to, Jiggy. Miski nakalagay sa particulars, Mr. Witness, na ang pinaggamitan ng confidential funds are maintenance and other operational expenses, sinertify ng Vice President at na ginamit ito sa confidential funds. Yun ba ang ibig sabihin ng signature ng Vice President, Mr. Witness? Based on these documents po, yun po yung sinertify ni Vice President. Ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So stricken, Move to strike. So stricken from the record. No. Samantala, Jiggy, sa impeachment trial day 12, inusisa na rin ng prosekusyon ang tungkol naman doon sa confidential funds ng DepEd. Simula 2022 hanggang simula
doon sa tatlong quarters ng 2023, nagkakahalaga ng 112.5 million pesos. In-implement yan under ng supervision ni VP Sara Duterte nung siya pa ang secretary ng DepEd. At base doon sa ipinasa ng DepEd na physical and financial plan, kabilang daw sa pinagkagastosan ng confidential funds na yan ay yung counter-insurgency program. So ano ba yan? Yan ay para daw mapigilan na ma-recruit yung mga teachers, mga guro at mga estudyante ng komunistang grupo, leftist group at ng NPA. Ginastosan daw yan, Jiggy, ng tig 9 million pesos. Yung counter-insurgency program na yan, 9 million pesos kada quarter doon sa tatlong quarters na yan noong September 2023. Kabilang din sa pinagkagastosan noong confidential funds ay yung anti-terrorism, anti-extremism programs sa mga eskwelahan. Pero ang nakitang butas dyan ni Attorney Wamil ng COA ay hindi naman daw naka-indicate doon sa ipinasang plano ng DepEd ano mismo yung aktibidad na gagawin para ma-implement yung mga programs na yan kung saan ginamit yung confidential funds. Balikan natin yung bahagi yan ng impeachment trial. Panoorin natin to, Jiggy. Ano yung illegal activities na gustong eliminate ng DepEd. Wala po silang binigay na listahan. Increase and heightened conduct of surveillance activities to prevent illegal activities. Again, Mr. Witness, may listahan ba or document ang sinubmit ng DepEd para patunayan na ginastos nga ito? Wala po silang sinubmit. Jiggy, isa pang paglabag na nakita ng COA ay dun sa disbursement voucher ay makikita daw na bahagi ng confidential funds ay ginamit naman pang-replenish doon sa tinatawag na MOOE o yung Maintenance and Operating Expenses. Sabi ng COA, hindi pwede yan dahil wala daw yan sa listahan ng mga pwedeng paggamitan ng confidential funds. Jiggy. At may ano pa yung mga ebidensyang inilatag ng prosekusyon sa paglilitis? Doon bago nila tapusin yung pag-direct examination dito nga kay Attorney Wamil, parang may summary na ginawa yung prosecution kung saan inisa-isa nila saan ginastos, base dun sa mga dokumentong ipinasa ng OVP at ng DepEd, saan ginastos yung confidential funds na yan noong 2022 hanggang 2023. Basahin ko lang yung iba sa kanila kasi para tama yung amount natin. For example, ginamit yung confidential funds, both OVP and DepEd, sa reward sa mga informant na umabot sa 34 million pesos. Nariyan yung pagbili ng supplies pero hindi naman dinetermine ano mismong supplies yan, pero may purchase of various supplies na nagkakahalaga ng 11.8 million pesos. Merong rental ng mga sasakyan na ginamit di umano sa mga related na confidential activities na 10 million pesos. And then 500,000 pesos para sa pagbili ng mesa at mga upuan, and then 3 million pesos para sa pagbili ng mga desktop computers at printers. Pero sa testimonya nga ni Attorney Wamil, ang sinasabi niya, walang enough na dokumento na ibinigay para patunayan at magsuporta kung paano ginastos yung confidential funds na yan among those in the list. Kaya ang tanong ni Attorney Kapunan, paano iilalarawan ni Attorney Wamil yung ginawang paggastos sa confidential funds ng OVP at ng DepEd sa ilalim ng supervision ni VP Sara Duterte? Balikan muli natin ang bahagi nga ng impeachment trial. Panoorin natin to. Unnecessary, hindi kailangan. Excessive, labis. Extravagant. Maluho. Ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant. At lastly, unconscionable. Sabi na Attorney Virgil, kasuklam-suklam. Saan, if at all, itong mga binasa ko, saan babagsak itong Under po the irregular expenditures. irregular? Dahil irregular po siya dahil hindi po siya compliant or hindi po siya hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular 2015-01, which is an issuance po of the COA, the DBM, the DILG, the GOCC, GCG, and the Department of National Defense. At may ano pa yung mga inilahad ng testigo na co-auditor sa trial?
Ikinuwento rin ni Attorney Wamil kanina, Jiggy, na pinapunta siya sa isang meeting noong September 2023 kung saan naroon di umano in attendance yung Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez, Attorney Michael Powa at ilang opisyal ng COA. Doon tinanong daw sila tungkol sa liquidation process at may hiling na kung pwede daw audit query na lamang ang ibigay or i-issue sa DepEd at hindi yung tinatawag na yung AOM, yung Audit Observation Memorandum. Yung AOM kasi, Jiggy, ang ini-issue ng COA sa mga tanggapan o opisina ng gobyerno nakikitaan ng mga butas o discrepancy sa kanilang paggastos ng pondo. Pero hindi raw sinunod ng COA yung hiling nga sa kanila ng di umano yung mga opisyal ng OVP at nag-issue pa rin sila ng AOM sa DepEd noong 2023. Nag-issue din sila ng Notice of Suspension sa OVP at nag-issue rin sila ng temporary notice of disallowance sa OVP taong 2023 din, Jiggy. Yan muna ang latest sa impeachment trial. Day 12 na tayo, Jiggy. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Nakamit ni Pinay Tennis Ace Alex Yala ang kanyang kauna-unang WTA 500 title matapos magwagi sa 2026 Mubadala DC Open Final sa Amerika. Pinataob niya ang veterana at world number 3 na si Jessica Pegula sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Hindi naman napigilan maging emosyonal ni Yala nang maiuwi ang kampyonato. Umangat din sa number 20 ang WTA ranking ni Yala. Target niyang magwagi sa WTA 1000 National Bank Open sa Toronto, Canada. Una niyang makakalaban doon ang world number 71 na si Alicia Parks. Thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I feel all the love. Maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat. Susunod, kampo ni dating Senador Bong Revilla bumuelta kay Ombudsman Remulla na pumwestiyon sa kanyang piyansa. At kredibilidad ng testigong opisyal ng COA binusisi ng defense team ni VP Sara. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Inalmahan ng kampo ni dating Senator Bong Revilla ang payag ng ombudsman na may tumarabaho umano para pansamantala siyang makalaya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong buwelta ng kampo ni Revilla? Gigigiit ng kampo ni dating Senator Bong Revilla nakababahala ang ganitong pahayag ng ombudsman. Ayon sa abogado ni Revilla, posible itong makaapekto sa integridad ng korte. Kung babalikan natin, Gigi, mismong si Ombudsman Boying Remulla ang nagsabing hindi na raw siya nagulat na pinayagang makapagpiyansa ang dating senador. Tingin niya may tumrabaho raw nito para pansamantalang makalaya si Revilla. Noong July 31 nang palayain si Revilla matapos magpiyansa ng 1 milyong piso. Para yan sa kasong malversation kaugnay ng 92 million pesos na flood control project sa Bulacan. Pakinggan natin ang pahayag ng abogado ni Revilla. I do not know where he was coming when he said that, but he must have his reason. Integrity ang pinag-uusapan natin independence ng judiciary. Kung lahat na lamang ng natatalo, sasabihin ganun, sasabihin ganito, ay huwag na tayong magkuhan, huwag na tayong pumunta sa husgado. Paano pa magtitiwala ang mga tao ngayon? Gigi, sinagot din ito ng 2 maestrado na pumabor dito nga sa bail petition ni Revilla. Sabi ng ponente ng desisyon na si Associate Justice Ritz de los Santos, hindi sila apektado sa pahayag ni Ombudsman Remulla at natural lamang na reaksyon ito. Nilinaw naman ni Associate Justice Ronald Moreno na hindi siya nagpa-impluwensya sa kanyang desisyon at nanindigan siyang nakabase lamang ito sa ebidensya na ipipresenta ng prosecution. Plano naman maghain ng prosecution ng motion for reconsideration para hilingin na baligtarin ng korte ang desisyon sa bail petition ni Revilla. Gigi. At Camille, sa pagpapatuloy ng paglilitis ng Sandigan Bayan sa kasong malversation
ni Revilla at mga kapwa-akusado, ano ang pinahayag ng testigong iniharap ng korte, sa korte? Yes, Jiggy, muli ngang humarap itong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para nga tumestigo laban kay Revilla. Sa kanyang cross-examination, inilahad ni Bernardo ang anyay kalakaran sa pagkuha ng komisyon o kickback sa mga proyekto ng DPWH. Nagsisimula raw ito sa pet project na nilalapit o nire-request ng mga mambabatas gaya ng mga senador at kongresista kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para nga masama at mapondohan sa National Expenditure Program. Kapag naisama na raw ang naturang proyekto sa General Appropriations Act, humihingi na raw ng kickback ang mambabatas o yung tinatawag na project proponent. Nagsasabuatan naman ang contractor at district engineers ng DPWH para gawin ang simulation bidding para maghatian din sa kickback. Nagbibigay raw ng advance payment ang pipiliing contractor para makuha ang kontrata ng pet project ng mambabata. Sa kaso ni Revilla, nasa 1.5 billion pesos daw ang allocation ng DPWH para sa kanyang mga pet project noong 2025. Nasa 500 million pesos naman ang natanggap umano niyang kickback. Tinanong naman ng mga mahisrado kung may kickback din bang natanggap itong si Bernardo sa mga proyekto. Pag-amin ni Bernardo, meron siyang natanggap sa ibang proyekto pero wala raw dito sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kasama rin daw sa may nakakuha ng komisyon ay itong si Bonoan at yung maong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Tinanong din ng mga maestrado si Bernardo kung sino pa itong mga ibang mga senador na kanyang nakatransaksyon. Ayon kay Bernardo, nilapitan siya noon ni na Senator Cheese Escudero, Senator Jinggoy Estrada at dating Senator Nancy Binay. Nauna nang itinanggi ni na Escudero, Binay at Estrada itong mga paratang na tumanggap sila ng milyong pisong kickback sa flood control projects. Jiggy. At yung application ni Bonoan bilang state witness, anong update dito, Camille? JK, dito sa kanyang application para maging state witness ay yun pa rin nga, hindi pa rin nga pinagbigyan ito ng Sandigan Bayan 2nd Division. Pero kahit na hindi nga ito pinagbigyan, ay haharap pa rin itong si Bonoan para tumestigo para naman yan sa susunod na pagdinig sa August 12. So titestigo siya laban kay Revilla. At sabi nga ng prosecution, itong si Bonoan na raw yung huling testigo na ihaharap nila sa kasong ito. Samantala, Jiggy, naghain naman ng motion for reconsideration itong si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng pagbasura sa kanyang hiling na makapagpiyansa. Giit ni Estrada, hindi siya maituturing na flight risk dahil nananatili pa rin siyang elected official hanggang 2028. Binigyan din ng kanyang kampo na wala pa rin umanong malakas na ebidensya ang prosekusyon laban sa senador kaya dapat siyang payagan na makapagpiyansa. Ilang ulit na rin daw na pinayagan ng korte si Estrada na makalabas ng bansa mula 2023 hanggang 2026 kahit na may kasong plunder at graft kaugnay naman ng PDAP scam. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Pinilatis ng defense team ni VP Sara ang testigong si COA State Auditor Roderick Wamil. Sa cross-examination sa paglilitis, binusisi ang mga testimonya ni Wamil tungkol sa confi funds ng BICE. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, saan sumentro ang pagtatanong ng depensa kay Wamil? Yes, Jiggy, isa nga doon sa mga inusisa ng defense team ni Vice President Sara Duterte, ang kredibilidad nitong state auditor na si Roderick Wamil. Partikular na rin yung mga kaalaman niya sa mga polisiya nga ng ahensya. Doon nga sa pagsisimula ng cross-examination ni Attorney Michael Powa, nagpresenta siya ng dokumento. Ang tawag nga niya rito yung COA Circular 92-385 na in-issue noong October 1, 1992. Tinanong nga ni Attorney Powa itong testigo na si Wamil kung pamilyar ba siya
dito o pamilyar ba siya dito sa dokumentong ito na may kaugnayan nga o nagsasaad ng tungkol sa intel and confidential funds or activities, no? Base na rin doon sa dokumento kasi hindi raw pwedeng basta-basta kumbaga maglabas ng mga impormasyon kaugnay doon sa intel or confidential activities. Particular na rin yung impractical daw yung pagsusumite ng mga invoices o mga resibo dahil daw baka makompromiso nga itong mga operasyon. At agad nga yung pinalagan ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan dahil giit niya luma na itong circular na to, 1992 pa ito at ngayon may kasalukuyan na po ipinatutupad, no? Ito nga yung Joint Circular 2015-01. Pakinggan natin itong bahagi ng paglilitis. It's a counter-manifestation that the repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed and superseded accordingly. Difference between Joint Circular 2015, Your Honor, it has been identified, authenticated, and testified to by this witness. This circular that they are citing, Your Honor, 1992, has not been identified. We don't know its due existence. We don't know the circumstances surrounding this document. Jiggy, tinanong nga din ni Attorney Powa itong si Wamil tungkol nga doon sa paggasta ng 125 million pesos na confidential funds ni VP Sara, yung spent in 11 days. Tinanong nga ni Powa kung meron bang provision dito sa joint circular na ito na ipinagbabawal na gastusin nga yung confidential funds sa loob ng 11 araw. Sagot nga dyan ni Wamil, wala naman daw nakasaad doon sa joint circular. Pakinggan natin ito. Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. At Marian, binalikan ba ng defense team yung sinabi ni Wamil kahapon na si VP Sara lang ang may confi funds? Jiggy, sa pag-uumpisa nga rin nung kanina nung cross-examination ni Attorney Michael Powa, naglabas din siya ulit ng dokumento. Pinalagan nga niya yung sinabi kasi nito ni Wamil na si VP Sara lang daw, kumbaga, yung bise na merong confidential funds. Base doon sa dokumentong inilabas niya, yung tawag niya dito, SARO, o yung Special Allotment Release Order, usually galing nga yan sa DBM. Dito pinapakita na pinapayagan niya yung paglalabas ng pondo. Doon daw meron nga 2014, December 2014, merong inirelease na pondo or confidential fund. At ito nga nung sa ilalim kumbaga nung nanungkulan bilang vice-presidente si Jejomar Binay. 2014 nga nung umpisang maupo dito sa ICFAO si Wamil. Pakinggan natin ito. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ICFAO na po. Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po. Meron. You confirm. Jiggy, doon nga sa post-trial briefing ni Attorney Powa, nagsorry siya doon sa pamilya Binay dahil nadawit pa nga yung kanilang pangalan dito sa gumugulong na impeachment trial. Samantala doon naman sa press conference ng House Prosecution Panel, nanindigan nga sila na scam. Itong umano'y nga maling paggasta ni VP Sara sa kanyang higit 612 million pesos na confidential funds. At ayon nga doon sa isa sa House prosecutors na si Congressman Terry Ridon, mahihahalin tulad daw niya itong alleged misuse nga doon sa Napoles PDAF scam. Dahil giit niya, tulad nga ro noon, bogus daw itong mga beneficiaries, ghost projects or yung ghost NGOs. At dito pinag-uusapan din, kumbaga yung anilay mga katulad nila Mary Grace Piatos, Xiaomi Ocho, ni sila Milky Sikuya na wala pong pagkakilanlan o walang records sa PSA. Tinawag din ni Ridon na makapal nga raw yung mukha ng ilang opisyal doon sa OVP na nakipagpulong doon sa mga opisyal ng COA ICFAO para nga raw makiusap na imbes na audit observation memorandum o yung mas mabigat nga na AOM, audit query na lang daw sana yung issue ng COA dito nga sa kanilang ahensya. Partikular nga na tinawag niya yan na sina Attorney Zulaika Lopez at si Attorney Michael Powa na may kakapalan nga raw ang mukha. Yun muna ang latest dito
Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Susunod, alamin ang kwento ng mga kapatid nating naninirahan sa malakahong bahay sa ilalim ng tulay. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sa gitna ng lumulobong populasyon ng Metro Manila, problema ang kakulangan ng disente at murang pabahay. Kaya ang ilan nating kapatid sa masikip at madilim na ilalim ng tulay, piniling mamuhay. Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunzad Castro. Nandito tayo ngayon sa Road 10 na Botas Tondo Bridge kung saan pupuntahan po natin yung ilang mga residente na nakatira doon sa ilalim ng tulay. Ngayon, para po makapunta doon, kailangan po tumawid dito sa malaking highway na ito na nakakatakot po dahil may mga malalaking truck ang dumadaan dito araw-araw. Subukan po natin ang pagtawid dito. Yan, maraming mga truck ngayon. Kailangan tumawid. Tatakbo tayo ngayon. Oh my God. So, ngayon nakatawid na tayo. Medyo challenge ulit yung pagpunta doon kasi matarik yung pababa nito, padaos-dos eh. Okay. Yung papunta dito sa kanilang lugar ay masikip, madilim, pero hindi ka naman nakayuko, dire-diretso lang. Magandang tanghali po. Magandang tanghali. Okay, sige. Ito na yung papunta dun sa bahay. Kailangan yumuko ka na kasi mababa na. Andito na tayo. Aling Josephine. Magandang tanghali po. Magandang tanghali. Tuloy po sa inyong tahanan. Ilang taon po kayo nung nakapatira kayo dito? Year 2007 yun. Paano niyo po nalaman tong lugar nito? Mayroon din akong nakilala lang na kapitbahay. Sabi, mas maganda doon kasi tubig lang naman. May CR, wala namang problema. Pagpasok mo, kusina na. Pagdating naman po ng konting hakbang dito, dito na yung pahingahan ni Aling Josephine, yung kanyang upuan, kumbaga yung kanyang sala. Tama po? Oo. Tama, ma'am. Ganito kasi sila humiga dito. Yun. Masarap pa. So nararamdaman po kapag kami dumadaan na mga malalaking sasakyan sa taas? Ma'am, nararamdaman talaga namin. Nararamdaman nyo? Malakas ang kung malalaki rin naman na sasakyan. Nararamdaman ko yung nginig, oh. Uminginig kasi may dumadaan siguro sa taas. Di ba po sumasakit likod ninyo? Matanda na po kayo, tapos sa papag po kayo nakahiga. Oh, masakit. Naghanda ko ng ma'am. Lagi kong maghanda ng tulad ng langis. Okay. O kailangan talaga hahawa ka dito. Pero masarap pa makatulog susunod dyan. na ako. Kailangan niyo po ng tulong? Lalo kung madaling araw. Ang sarap sana kung laging ganito eh. Yung apo ko, di mo maano pagtulog. Paglabas natin dito sa bahay nila Aling Josephine, meron pang isang uwang dito. Ayan. Ayan. Tignan natin. May bahay pa kaya dyan? Medyo dahan-dahan tayo kasi pwede rin tayo madisgrasya. Ito mas masikip. May bahay pa. May bahay pa dito sa lugar. Ay, ate. Ilang bahay ba? Ilang po nakatira dito?
Dito po sa lugar. Dalawang pamilya. Isa po dito, at isa dito. Ah, okay. So, ito nga, yung dulo na ito na yung pinaka-dead end. Pero may dalawang pamilya pa na nakatira dito. Para makapunta po dun sa kabila. Ang sakit sa likod at alinsangan na aking naramdaman ay panandalian lamang kumpara sa mga nakatira rito na ang pagtitiis ay bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Nagbabayad po ba kayo ng renta? Ano ang araw? Paano po? Inoper sa amin na sige, binta na lang namin dyan sa inyo yan. Oo, itong lugar. Itong Oo. bahay. Meron po ba kayong kasulatan? Mayroon man yan, ma'am. Kaso lang, sa katagalan na, nung nagtawag din sa akin nung una na ihanda ko raw yun. Kaya nahanap ko, di ako naman kita. Magkano ang binayad niyo dito? 10 lang naman yun. 10. 10,000? Alam niyo po ba, wala po dapat may-ari nito? Kasi ito po ay ilalim ng tulay. Sa gobyerno ito. Hindi kayo pinapalis dito? Delikado? Hindi, pinapabayaan lang kayo dito? Pinapalikas lang kami pag bagyo. Oo. Kung pag sinabihan po kayo, may malilipatan sa mga programa, lilipat po kayo. Nadasal ko yan. Kahit po malayo, kunyari, Cavite, mga probinsya, ganun, Bulacan. Walang Okay na rin problema. yun, pero may minsan kasi wala nang hanap buhay sa asawa ko. Wala man doon yan. Tulad ng kahon ng posporo, mainit, masikip at siksikan ang kanilang kalagayan. Pero anong magagawa nila sa buhay na may panganib at walang katiyakan? Wala, kundi patuloy na magsumikap at maghintay kung may pag-asa pa ba na magkaroon sila ng maayos at disenteng matutuluyan. Talaga dito kailangan nakayuko ka, tsaka dahan-dahan. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Masakit po siya. Susunod, mga pagpupugay at pagkilala bumuhos para kay Pinay Tennis Champion Alex Ayala. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Kumalat ang usap-usapang naaresto na si Senator Bato de la Rosa pero wala pang kumpirmasyon mula sa mga opisyal ng gobyerno. Sa isang payag, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na wala siyang impormasyon sa manay pagkakaresto kay de la Rosa. Ganito rin ang payag ng Justice Department. Wala pa rin daw balita mga kaalyado ni Bato na sina Senator Robin Padilla at Amy Marcos. Pinaaresto si de la Rosa sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court. Isa siya sa mga pinangalanang kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs noon. Una nang tinanggi ni De La Rosa mga aligasyon at kinwestiyon ng jurisdiksyon ng ICC. Bagong pagkakaaresto, huling nakita si De La Rosa noong Mayo sa Senado kung saan pansamantala siyang nanatili bago nakalis habang sinusubukang isilbi sa kanya ang warrant. Hindi sagot ang transport strike sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ayon sa palasyo. Kasunod yan ng planong transport strike o tigil pasada na pangunguna ng Grupo Manibela mula August 10 hanggang 12. Git ni Yusek Claire Castro, mas nais ng pamahalaan na pag-uusap ay ang pag-uusap o negosasyon dahil mas mahihirapan lamang ang mga commuter sa transport strike. Pagtitiyak pa ni Castro, nadidinig ng gobyerno ang mga hinaing ng mga grupo. Kaya mas maganda raw kung daanin ito sa isang tahimik at maayos na dialogo. Kayo naman po ay nadidinig ng gobyerno, mas maganda na magkaroon ng matahimik, maayos na dialogo. Hindi yung lagi tayo nasa daan dahil hindi po siya ang sagot sa ating mga issue sa ngayon. But hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya. Inula ng pagbati si Pinay tennis star player
Alex Ayala, kasunod ang makasaysayang pagkakapanalo niya sa 2026 Mubadala DC Open Final sa Amerika. Kabilang na dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pangulo, si Alex ay isang inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. Binati rin ni Presiding Officer Chis Escudero si Alex sa simula ng impeachment trial kanina. Kaya't sa ngalan ng Senado, ng mga senator judges, mga kawani ng Senado, sa ngalan ng magatunggaling mga partido ng impeachment trial, nais po naming ipabatid ang aming nagkakaisang pagbati kay Binibining Alex Ayala sa kanyang panalo at kampyonato sa DC Open, tunay na ikinararangal at ipinagbubunyikan naming lahat. Nagpasalamat din ang MTRCB kay Alex sa dedikasyon at pagbibigay nito ng dangal sa Pilipinas. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.